First question, Yusek, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. Yusek, Yun. Salamat. Ang hirap mong hanapin. magandang umaga, Yusek. Yusek, meron po ba tayong timeline tungkol doon sa kung kailan natin ipakakalat sa iba pang bahagi ng bansa yung 20 pesos na kada kilo ng bigas after ng Visayas? Okay, inaayos pa po ang mga maaaring issues tungkol sa logistics, pero ito po ay ipapatupad po talaga nationwide. At hindi lamang po ito ang naisin at aspirasyon ng ating Pangulo. At sa susunod pong taon, naisin po natin na mabigyan po ng sapat na pondo nang hindi na rin po kakailanganin ang anumang tulong mula sa LGUs. So, yan po ay bibigyan po ng pondo para po maibsan po talaga ang kahirapan sa pagbili po ng napakamahal na bigas. Yusek, ang direktiba ni Pangulong Marcos, masustain ito hanggang sa pagtatapos ng kanyang termino. Anong assurance natin sa mamamayan na masusustain ito hanggang 2028? Muli, sasabihin natin, ito po yung aspirasyon ng Pangulo na maipatupad po ito hanggang sa 2028. Mabibigyan po ito ng tamang pag-aaral at tamang budget po. Yan po ay talaga pong nanaisin ng Pangulo na maipatupad. I believe, Yusek, hindi lang ito dapat effort ng national government eh. Pati LGU, sabi kahapon ni Secretary Francis Tio Laurel, na kinakailangan may effort din ng LGU. Meron bang participation ng LGU doon sa aspeto ng pagbibigay ng subsidiya? Kasi I believe ang Cebu yata meron silang tulong na subsidiya para dito sa effort na ito. Opo, kaya po naging pilot area po ang Visayas areas because nauna po na nagbigay ng kanilang pagbigay ng kanilang anunsyo na sila rin ay magkikipag-cooperate. Nauna silang magsabi na sila ay makikipag-cooperate para po makatulong din po sa naisin ng Pangulo, ng pamahalaan, ng gobyerno na mabagyan po ang ating mga kababayan ng bigas sa murang halaga sa 20 pesos kada kilo. At sa susunod nga pong taon ay mas nanaisin po ng Pangulo na ito po ay sagutin na ng national government. Pero kung meron pa po talaga ng mga LGUs na makikipag-cooperate pa po at kaya po nilang makapagbigay ng subsidiya, ito po ay tatanggapin pa rin po natin. Malaking tulong po iyon. One last hearing na lang, Yusek. Saan ma-avail ng ating mga kababayan yung murang bigas? Bukod sa inaasahan natin sa Kadiwa, saan pa? Since ito po ay mayroong cooperation mula sa LGUs, magbibigay din po ng sariling guidelines ang mga LGUs kung saan po nila ito maaaring ibenta. Maaari po sa kanilang palengke, sa mga authorized outlets ng LGUs, maaari sa kanilang mga empleyado. Ito po ay magiging depende po sa magiging guidelines po ng LGUs. Pero sa mga kadiwa po ay meron po. Salamat po, Yusek. Thank you. Ana Badjo, GMA News Online. Good morning po, Yusek. Ma'am, in relation doon sa 20 pesos na bigas, may we just get your reaction on the statement made by VP Sara na this move is just another election promise to boost the chances of the Marcos administration senatorial candidates na manalo po sa eleksyon. Binubudo lang daw po natin yung taong bayan. Unang-una po, matagal na po nilang ini-issue na mukhang hindi kakayanin ng Pangulo ang aspirasyon na magkaroon at mag-deliver ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Ngayon po, na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo, bakit muli na naman silang nagsasalita, nagiging negatibo? Muli, uulitin natin, ang gusto po ng Pangulo, ng Pangulong Marcos, ay ma-deliver sa taong bayan ang bigas sa murang halaga. Noon pa po ito. Pero ngayon po ay nagsusumikap ang ating pamahalaan, ang ating Pangulo na matupad ang aspirasyon na ito. Sana po sa mga leader, ang tunay na leader at tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa.
Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Magkaisa tayo para matupad ng Pangulo at ng pamahalaan ang mga aspirasyon para sa taong bayan. Pero ma'am, why did the government choose Visayas po? Kasi yung isa rin niyang sinasabi, given na vote-rich region yung Visayas, kaya ito raw yung pinili. Ano po yung basehan ng government kung bakit Visayas? Unang-una po, na sabi po sa atin ni Secretary Kiko Laurel, na kaya po Visayas, unang-una po, maraming stocks po ang NFA sa nasabing lugar at sila po ang naunang magsabi ng pakikipag-cooperate sa Pangulo sa pagbibigay po ng subsidiya. Kaya po nauna po ang Visayas areas. Ito rin po ay pinatotohanan po ni Governor Gwen Garcia. So bakit naman po natin haharangin ang magandang adhikain na ito, ang magandang goal na ito ng Pangulo na makapagbigay ng murang bigas at sa pangunguna po ito sa Visayas areas. Huwag po natin harangin, huwag po natin pagbawalan yung mga taong bayan na bumili ng murang bigas. Ito po ay muli para sa taong bayan, huwag natin mahayaang magutom ang taong bayan. Hindi porkit po mura ang bigas, sasabihin na panghayop ang nasabing bigas. Liliwanagin lamang po natin. Ang ibebentang bigas ay yung bigas po na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos. So wag po nating maliitin ang mga farmers natin dahil local farmers po manggagaling ang bigas na ito. Kapag po sinabi, ninuman, na ito ay panghayop na bigas, minamaliit po natin ang mga farmers natin na nagbebenta po sa NFA, sa ating gobyerno. So, wag po nating hayaan dahil ang bigas po na ito ay talagang nabibili na po. Marami na pong bumili ng bigas na ito sa halagang 33 pesos. Same po, parehong bigas po ang ibebenta. At ang sabi nga po natin dito, kung sinasabi po niya na wag magpabudol, tama po na wag magpabudol dahil maaaring magamit na naman ito at masabotahin ng mga fake news peddlers, magpanggap na buyers at ipapakitang hindi maganda ang bigas. Tandaan natin, ito pong bigas na ibebenta sa halagang 20 pesos ay yung parehong bigas na ibinebenta sa halagang 33 pesos. Ma'am, last na lang po on my part. Ma'am, paano po yung budget nito? Sufficient naman po ba para masustain? And kasi tinatarget natin na hanggang 2028 na rin po yung implementation. Sa ngayon po ay aabot po at ang nais po ng Pangulo para sa susunod na taon ay mabigyan po ng budget ang programang ito para sa taong bayan. Thank you, ma'am.